Magandang araw mga ka-stroke. Yan, ito napaka-importante nito at napaka-magandang gawin ito kung ikaw ay bago bumangon sa higaan. At kung lagi ka rin naman nakahiga, ay mas mabuting gawin mo lagi ito. Tatlong bagay na ito. So bago ko ipakita yan, please like at subscribe at inyo ring i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So samahan nyo ako hanggang sa huli okay? Ang mga nyo, maligo ko. Kung bago pa lang sa kanya, disubscribe. So, bago po natin umpisahan, ay disclaimer lamang po. Ako po ay hindi eksperto at hindi rin ako doktor at lalo nang hindi ako professional physical therapist. Ang isineshare ko po sa inyo ay base sa aking experience na talagang nakatulong sa akin at nagpalakas din sa aking kamay at sa paa. So, umpisahon na po natin. Ayan. So, ang gagawin po natin, siyempre nakahiga nga. Ayan. Bago bumangon. Ayan. Lalo na kung wala pang galaw ang iyong kamay. At syempre, pwede rin po natin gawin ito doon sa may galaw ng kamay, pero wala pa siyang lakas. Maganda gawin natin to para maiwasan ang pagbagsak ng balikat at para maiwasan din siya mag-frozen. Dapat siya ay na-stretch. Ganito pong gagawin natin kung nakaganyan ang kamay nyo. Hawakan po dito sa siko ng malakas na kamay. Dahan-dahan po, ayan, hanggang sa maabot yung balikat dito. Ayan, nakaganyan. Ayan. Ayan, nakatodo po yung ganyan. Tapos, ang gagawin po natin ay lilingon po tayo dito po sa tapat na nakataas ng kamay. Ganito po. Ayan. Tapos, bilangan natin kahit 10 to 5 seconds. Example 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, kalasal na ganyan. Gawin natin yan ng 3 sets na kahit pa 5 seconds. Ayan, para maiwasan ang pagsakit ng balikat at pag hindi rin siya mag-lock. Again, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, dapat nakalingon na ganyan. Todo po ang lingon. Ayan, ganyan. Ayan, 3 sets po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, relax. Ang pangalawa ay ganito naman po. Ayan. Hawakan po natin ang ating kamay, ayan, ng malakas na kamay. Tapos itaas natin dito, ilagay natin sa ilalim ng ulo, ayan, nandito po sa may batok, yung palad. Ayan, nakaganyan po. Tapos hawakan sa elbow ng malakas na kamay, ayan. Nakahiga po tayo ganyan, ayan. Tapos ganyan po. Nakadikit po sa muka, ito, ayan. Sa akin, dikit agad kasi malaki ang mukha ko Ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Nakaganyan po, nakadikit po. Ayan. Pero nakadiretso pong ganyan. Ayan. 3 sets din po. Ayan. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, relax na ganyan. Ayan. Tapos, ulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At mararamdaman nyo po, dito po yan. Sa balikat dito. Ayan. Tapos yung kanina, ay dito po sa ibabaw, at saka sa tricep. Ayan. Importante pong ma-stretch po yan. Tapos pagkatapos noon, ay ganito. Dito pong hawak sa wrist. Ayan. Tapos itataas po na ganyan. Ayan. Pwede natin gawin yan ng kahit 10 repetition or 5 repetition. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5.
Ayan, napakabisa po niyang exercise na yan para sa balikat, sa tricep, ayan, at maging sa elbow. Yun po ng aking ipinakitang mga exercise ay talagang sadyang malaki ang may tutulong noon para sa balikat, para maiwasan ang pag-spastic. Ayan, kaya kasi tayo nag-i-spastic ay number 1 ay sa balikat ang pinagkukunan niya. At dahil sa hindi nga siya naigagalaw, ay nagkakaroon siya ng nagpo-frozen siya at tumitigas. Tapos dito sa elbow ay naglalak. So dapat ma-stretch lagi ang balikat. Lalo na kung ikaw ay bago pa lamang nakalabas ng ospital, ay magandang ginagawa iyon. At katulong naman ang malakas na kamay. Malaki po ang may tutulong niyan para sa balikat, para sa paggalaw. Kahit gumagalaw na rin ang iyong kamay at hindi pa naman totoong malakas, ay gawin pa rin natin ang mga bagay na yan. Ako nga, magpahanggang sa ngayon, ay ginagawa ko pa rin ang mga bagay na yan. Yung pong pagka-total, lagi ka naman nakahiga, especially kung bago ka bumangon sa higaan, ay gawin mo kaagad yan. At sa hapon, ay pwede mong ulitin ulit ang mga bagay na yan. At malaki talaga ang may tutulong yan. Yung talaga kasi ang importante, yung lahat ng joint ay talagang lagi siyang naigagalaw sa araw-araw. Kung may igalaw-galaw mo siya sa umaga, tapos ulitin ulit sa hapon. At kung nakaupo ka rin lamang, wala kang ginagawa, ganyan-ganyanin mo ang iyong daliri, kamay, ganyan-ganyan mo. Basta lagi siyang ginagalaw para naigagalaw ang joint. Tapos pagka nakahiga, ayun, sa balikat. Importante kasi yung balikat eh. Pag balikat ang bumagsak, bagsak lahat ang kamay. Ngayon, marami sa ka-stroke natin ay talaga nawawala na ng pinanghihinaan ng loob at nawawalan nga ng pag-asa. Kasi nga, napakatagal ng progress ng kanilang paggaling. Exercise nga naman sila ng exercise, pero wala nangyayari. Yun po ay dahil sa matagal talaga, mabagal ang progress. Kagaya natin mga hemorrhagic at saka ng ischemic, ay talagang matagal po ang progress niyan. Hindi naman tayo na mild stroke eh. Tayo po ay major stroke, yung hemorrhagic at saka ischemic. Yung transient ischemic, yan po mild stroke, hindi naman sila napaparalyze na katulad na sa atin. Ngayon, yung sa atin, talagang mabagal ang progress. So, nawawalan ka ng pag-asa, pinanghihinaan ka ng loob. Bakit? Ikaw lang ba na-stroke sa mundo? Mas marami na stroke na nauna pa sa atin, pero nakabangon din sila. Pero hindi ko naman sinasabing lahat sabay-sabay ang progress. Yung ang bilis ay pare-pareho. Hindi naman. Maraming nakabalik ay talagang sila nagtiyaga talagang maghintay. Talagang matagal talaga yan. Kailangan tatagan mo. Kailangan laksan mo ang loob mo. Tibayan mo. Yan ang ano dyan Tsaka kailangan matyaga ka maghintay. Hindi naman kasi madalian ang pag-recover nitong ating stroke sapagkat ang tumama sa ating stroke ay hindi biro. Matagal talaga ang recovery niyan. Hindi yung nag-exercise ka ngayon, pagkalipas ng 2 linggo, ay babalik ka na sa dati. Hindi naman. Step by step po talaga yan. At unang-una, kailangan tanggap mo kung ano nangyari sa iyo. Tanggap mo ang mga na-erase sa iyo. Maraming nabura sa buhay mo. Kailangan matanggap mo yon. Kailangan maging panatag ang loob mo rin. Tapos ngayon, saka dyan papasok ang pagiging determinado kang gumaling. Kailangan may motivation ka at laging positibo ang iniisip. Huwag kang mag-iisip ng mga negative. Tsaka yung mga naiinggit ka, nakikita mo may mabilis makarecover. Hayaan mo sila. Kasi yun nga, mild stroke yun Tayo, tumama sa atin major talaga. Hindi naman minor Kagaya ng ischemic at saka ng hemorrhagic, talagang matagal ang progresyo niyan. So, dapat matyaga ka maghintay. At kailangan, naniniwala ka may pag-asa. Huwag ka mawawala ng pag-asa kasi nga buhay ka pa. Kailangan matyaga ka, kailangan magsumikap ka. Ayan. At saka kailangan, kasama rin dyan sa pakikipaglaban, yung matapang ka. Kailangan maging matapang ka. Kasi, itong pagsubok na ito, talagang napakabigat nito para sa kagaya natin. Mga na-stroke talaga. Pero tandaan din natin, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi natin kayang lampasan. Tutulungan din tayo ng Diyos
tulungan din natin ang ating sarili. Kailangan lumaban. Wala na may magpapagaling talaga sa sarili mo. Walang ibang mas magpapagaling kundi sarili mo lang talaga. Kailangan maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Binigyan tayo ni Lord ng pagsubok. Ayan. Pero kayang-kaya natin labanan to. Kaya nating lampasan. Binigyan tayo ng pagsubok kasi inuhubog niya tayo para maging matapang at matatag. Kaya kailangan maging matatag ka. Lalo na pahalagahan natin ang pangalawang pagkakataon ng ating buhay. Tayo binuhay pa ulit. Kaya bigyan naman natin ng kabuluhan yung ating second chance. Kailangan natin lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Para sa mga apo. Masubaybayan pa natin ang paglaki. Diba? So, laban lamang tayo mga ka-stroke at huwag tayong susuko dahil may pag-asa pa. At laging isipin natin positive. Huwag tayong mag-isip ng mga negative. Wala na. Hindi nagagali. Ganyan. Huwag ka mag-isip ng gano'n negative. Kailangan lagi ka nasa positive. Kasama sa pakikipaglaban. At talaga namang mangyayari ang mga bagay na yan. Darating din ang para sa iyo. Kung hindi pa panahon, maghintay tayo. Darating din yan. Kailangan maging matatag, malakas sa loob, matapang, matibay ang loob. At nananalig sa Diyos at tulungan din ang sarili. So, yan po ang aking masasabi ngayon for today's video. Maraming salamat po sa panonood at lagi nating itatanim sa ating isip, sa ating puso na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. Alright, salamat po and I love you all.